Mga kapuso, excited na ba kayo sa bago nating food adventure? Medyo! Pinasarap. Aakyat lang naman tayo ng puno. Ha? Gumagalaw! Nanginginig yung tuhod ko lang. Tatlo! Okay, isa pa! Ay! Ang kapit! Pababa na ako! May mga ano ba? Tuloy kayo, ma'am. Ang kapit! Mangunguha ng kakaibang halaman, Halain mo. Dami mo makukuha pala sa kagubatan, ano? Ngayon na ako nakakita ng ganitong halaman, eh. Pwede rin pala ito kainin. at makakasama rin natin ang komedyanteng si May Bautista. Itulak mo yung puno, ma'am. Nakatulak ako! Sige, angat ng konti! Nakasakal na ako! Salamat. Oh my God! Kapit. Diyos ko, pwede bang dukat na lang o kaya kamatis? Oh, Papa God. Grabe, yung panungkit challenging. Wala kaming hamon na aatrasan, Ate, wala. lalo na sa Chibugan. Very refreshing. Malinamnam yung ginawa ni Kuya Nagata. Super linamnam. Tara na sa lugar ng matatapang. Biyaheng Indang Cavite tayo, mga kapuso. Andito tayo ngayon sa Indang, Cavite. Medyo mataas na bahagi na... Oh my God! Medyo mataas na bahagi na to ng Cavite, kaya mas malamig kumpara sa mga ibang lugar sa Cavite. At kapag malamig ang panahon, malamig din ang lupa. Ang tumutubo kapag malamig ang lupa, suha. Yan ang ating hahanapin ngayon. Let's go! Bago marating ang mga puno ng suha, kailangan munang maglakad ng higit kumulang kalahating oras. Sana na lang, mas masarap yung suha na makukuha natin dito. Kasi sabi nga nila, mas sumasarap kapag pinaghihirapan. O ayan, nahihirapan tayo ngayon. Sana may matamis na kapalit. So itong puno na to ay punong-puno ng suha. Meron akong panungkit dito. Wait lang. Kunin natin itong pinakamababa. Teka lang! Ang hirap pa. Bakit kasi ang... Yan. Kuha ko na ba? Ito na po. Yan. Ay! Wow! Tsa! Woo! May nakuha ako. Hindi pa siya hinog. Hilaw pa ata to. Hilaw to, no? Mali. Nasaan yung mga hinog? Oh, no. So, yung mga hinog, unfortunately, nandun sa taas. Marami na rin akong naakyat na mga puno pero first time ko umakyat sa puno ng suha. Hindi ako kasya. Sandali lang po. Wait lang. Saan pa akyat? Wait lang po! Hoya! Tapos? Ang puno na ito, nasa 20 feet ang taas. Hello? Nandito na ako. Hindi ba ito mabiyak ito? Ha? Gumagalaw! Okay. Oh, Lord. Thank you, Lord. Okay. Stable na tayo ngayon. Medyo stable na tayo. Nanginginig yung tuhod ko lang. Sumakses tayo sa pag-akyat ng puno, mga kapuso. Pero simula pa lang yan ang challenge. Dahil ang next step, kailangan kong magbalanse habang nanunungkit ng suha. God! Ah!
Yes! Good job! Okay, ito, dito, pwede to. Isang ito. Ito na, ha? Yeah! What? Sorry. Sorry po. Okay, next! Lagi mo tabi. Eh, ma'am. Tatlo! Eh, ma'am. Panatira na siya. Okay, isa pa. Ay! Ito! Maya-maya pa, habang nanunungkit ako ng suhak, kinagat ako ng mga putakte o mga bubuyog. May mga kumakagat! May putakti. May putakte! Ano sipaw? Yung panupasan niyo mo. Ang kate! Bababa na ako! May mga ano ba? Tuloy kayo, ma'am. Ang kate! Ayon sa mga kasama naming safety officer, wala naman daw masamang epekto ang kagat ng putakte bukod sa pangangati. Paano? Hindi po. Tuwang po kayo. Kaya ba talaga ako nito? Kaya po. Nanginginig ito. Kinagat ako ng putakti. Nabugaw ko naman sila. Parang may putakti ata yung isang suha. Napakahirap. Ngayon, alam ko na kung bakit ang mahal ng suha. Ang hirap po kunan, ha? So, eto na ngayon yung ating nakuhang suha. Hopefully, matamis po siya. Pwede na. May konti pa ring asim pero mas makatas. Dahil hindi pang masyadong hinog ang mga suha, perfect daw itong gawing pampaasim. At ngayong maulan ng panahon, ano pa nga ba ang perfect iluto kundi sinigang? Sa isang kaldero, kailangan munang magpakulo ng tubig. Lalagyan din ito ng kamatis, sibuyas at luya. So ayun, kumulo na siya. Ilagay na natin yung bangos. Paano po ito? Isang buong suha bang gagamitin natin? Opo, isang buong suha. Kapag naluto na ang bangus, ilalagay na ang okra at labanos. Tapos, lagyan na natin siya ng pampalasa. Ayan, asin. Tapos, pinch ng pepper. Sunod na ilalagay ang sitaw at saka pakukuluin sa loob ng 3 minuto. Kapag kumulo na, ilagay na ang talong at sili. Ilalagay na po natin yung kangkong. Mauna yung kangkong. Yeah. Talagang last na last yung pampaasim. Opo. Tapos, tsaka po natin ilalagay yung pang-asim. Ito na yung suha. Maya-maya pa, luto na ang sinigang na bangus sa suha. Naiintriga ako kung anong lasa nito. Parang mas lamang sa matamis yung suha kasi kanina. Tapos wala talaga siyang nilagay na anything na dagdag na pampaasim. Kasi di ba minsan, kunyari gagawa ng sinigang na strawberry, lalagyan pa rin nila ng kaunting sampalok, ganyan. Or kung ano mang sinigang, di ba? Eto, wala talaga. So tikman muna natin yung sabaw. Parang yung lasa niya yung parang pinangat na isda, ganon. Very refreshing. Hindi talaga siya maasim, tulad ng ina-expect na sinigang. Pangat yung peg niya. Yung asim galing lang siya dun sa very, very subtle na suha at saka very, very subtle na kamatis. Very refreshing. Saktong-sakto yung pagkakaluto ng bangus. Dito sa Indang, Cavite, may mga halamang ligaw na pwede raw kainin. Mga kapuso, pamilyar ba kayo sa halamang ito?
Maraming iba't ibang uri ng prutas at gulay na makukuha dito sa kagubatan. Pero dito daw sa Indang Cavite, meron daw isang uri ng gulay na kung tawagin nila pongapong o sa Ingles, elephant foot yam. Hi ate! Nasaan po dito yung mga pongapong? Ito po. Ito po? Opo, ito po lang po. Ano ang kinakain dito? Yung pinakakatawan niya lang. Ito, pwede po itong tagain na ganito, ganyan. Tapos, malambot lang siya. Para ka lang nagtaga ng saging, pero wag na wag niyo raw hahawakan yung kanyang ubod kasi raw makati. Dami mo makukuha pala sa kagubatan, ano? Ngayon na ako nakakita ng ganitong halaman, eh. Pwede rin pala ito kainin. Bakit kaya elephant foot? Hindi naman siya paa ng elepante. Mas naiintriga ako kung ano lasa nito, eh. Ang mga nakuhang pongapong perfect daw gawing torta at kinilaw. Pero kailangan daw mag-ingat sa pagluluto nito. So tuturuan tayo ngayon ni Kuya Jun kung paano to niluluto. Ang unang gagawin ay babalatan. Babalatan. Tama po? Sige po. Kukuha lang po kayo ng ganito, yung itong paruang dahon. Opo. Huwag ho yung nakabuka. Ilalaga po Opo. yan. Isang oras ilaga. Para lumambot siya. Basta kailangan lutuin ng maigi talaga. Opo. Kasi kung hindi magiging makate. Opo. So ngayon po ang iluluto po natin ay torta muna. Torta po muna. Sige po. Sa isang bowl, ilalagay ang pongapong at itlog. 3 itlog. Ayan. Astin. Kalasa raw ito ng talong or parang ganun daw ang texture. Kaya tortang talong, ito naman tortang pongapong. Saka konting bitchin, buyas. Lagyan po natin ng harina. Sa isang kawali, magpapainit na rin ng mantika. Ayun! At saka ito ipiprito hanggang maging golden brown. Matagal na po kayong nakain ng ganyan? Opo. Hindi lang po baboy. Ay, bakit po? Pinapakain rin po ito sa baboy? Ang karaniwan ho dito sa amin, pinakakain mo sa mga baboy. Ah, bakit po? Yan ang portonada ko ng baboy, niluluto rin ho yan. Pero hindi naman siguro tinotorta. Hindi. Oo. Parang nilalaga lang. Kasama ko mga puno ng gabi. Sama-sama ho yun. So habang hinihintay nating maluto yung ating tortang pongapong, gagawa naman tayo ng isa pang dish sa pongapong, ang kinilaw na pongapong. So meron po tayo ditong pongapong, ito po ay hindi nilaga, talagang Yung fresh pa siya, pero binabad natin sa asin, Asin. ng 1 oras. Sa isang bowl, paghahaluin lang ang pongapong, sibuyas, suka, paminta at sili. Parang puro pulutan yung ginagawa natin ngayon, kuya. Uy, maganda na ang kulay nito nga pong. Ayan, okay na yan. Okay na po. Ang bilis. Okay, kompletos ricados. Tamang-tama. Parang malapit na rin maluto, kuya. Mga bagong putahe na naman ang ating titikman? Abangan mamaya. Pagtatanim ng mga prutas ang isa sa pangunahing hanap buhay ng mga taga-Indang. Sakto raw ang pagbisita natin dahil harvest season ngayon ng santol. At ang nakatoka sa gawaing yan, ang komedyanteng si May Bautista. At ito ang eyewitness. Ay, naku po, ang dulas. Papunta ako ngayon dun sa taniman ng santol. Ay! Yehey! 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 Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, narating na ni May ang mga puno ng santol. Kahit saan magpunta, safety first palagi mga kapuso. Kaya naman nariyan ang safety officers ng Indang para kabitan ng harness si May. Sandali, kuya.
Alright. So yung first step ko, naghagdanan muna ako. Pero dahil hanggang dito na lamang po yung kaya ng hagdanan, kailangan na po nila akong hilahin para makapagsungkit ako ng mga santol. Mula dito, magre-release ako, kuya. Release ako, tapos bahala na kayo. Kapit ako sa puno? Apo, oh Papa God. Ganyan, pag nag-release ako, ganyan ha. Okay. Ulo po. Saglit po yung ulo. Wait lang po. Kuya, aray ko. Wait lang. Yung mukha ko. Sige, sige, angat ng konti. Uy, mga kapus. Kahit daw po yung may-ari na ng santol natin, hindi pa nakakarating dito. Para sa next step, susungkitin na ang mga santol habang nasa taas ng puno. Ewan ko ba, bakit pa ako nag-crave sa santol? Dapat kamatis na lang siguro yung cravings ko eh. Go, May! You can do it! Challenging. Oh! Kuya, naabot ko na eh. Aray ko. Oh, naabot ko na eh. Ang tindi ng kapit na kapit yung santol. Mama, nangangawit na ako. Hindi ko na po maabot yung iba. Ayun! Na-shoot! Uy, na-shoot lang! Ganun pala dapat. Pipilitin ko pa rin ha. Ito kasi meron pang isa dito na malapit sa akin. Pipilitin ko. Oops. Kuya, ang tindi nito eh. Ayaw magpakuha eh. Aray. Kuya. Alright. Sa wakas, nakuha din sa tulong ni Kuya. I-shoot natin. Okay, shoot natin ngayon. Yehey! Mga kapuso, sa ngayon, naka-5 santol na ako. Yehey! Sobrang achievement na po yun dahil ang lalayo talaga nung santol mula dito sa kinatatayuan ko po. Congrats, May! Masasatisfy na ang santol cravings mo. Wait lang po, aray ko, ang sarap! Yay! Oh my God! Ba't ka bumitaw sa tali? Kasi, Oh my God! Ay, sarap! Bakit pa po? Aray. Oh, salamat po! Ay, sus ko, thank you! Sa isang kawali, igigisa ang bawang at sibuyas. Sunod na ilalagay ang giniling na baboy. Kapag nasangkot siya na ang baboy, pwede nang ilagay ang alamang. Bakit po kailangan lagyan ng alamang? Para siya'y masarap siyang tikman. Maagaw, asin. Tsaka alat. After alamang, eto na! Alamang, sinanto lang. Ito na ang bibida. Kung wala to, hindi to tatawaging sinantulan. Dapat po ba hinog na hinog o okay lang na hinog? Hinog talaga. Pagka hilaw, mas maasim. Sunod na ilalagay ang gata, sili at kaunting tubig. Lalagyan din ito ng paminta, liquid seasoning at siling haba. Maya-maya pa, luto na ang sinantulan. Tikiman time na! Alright! Excited na akong matikman to. Ang sarap-sarap. Nabulol ako sa sa sarap. Yung tama lang yung pagkaanghang, pati yung lasa niya, yung linamnam ng gata, yung ang sarap ng karne, tapos yung santol na walang asim, bagkus puro linamnam, tapos yung tamang timpla lang ng pagkaalat, pagkatamis, at saka yung tamis ng gata, at saka yung anghang. Ay, sarap talaga.
Mula sa taas ng puno, sa sapa naman ang susunod na hamon para kay May. Ang manguha ng mga suso. Pero bago marating ang sapa, kailangan munang bumaba ng bangin. Wow, thank you sa ating security officers! Woohoo! Laking tulong ng tali. Oh my gosh. Ay! Galing, thank you, kuya! Woohoo! At dahil nasa pinasarap ka, kailangan mong lumusong, May. Sa pagkuha ng suso, kailangan itong kapain at mano-manong dakutin sa lupa. Aray ko, nahulog ako. Ngayon kasi Uy, ang sarap ng tubig. Thank you po. Ang sarap ng tubig. Mama ako. Eh, ganito rin po kami. Alam, meron ganito, tulya. O suso. Ay, ano? Tulya po. Paros-paros. No? Ate, wala naman eh. Kaya nga po. Diyos ko, hindi kaya sawa naman ang maano ko nito. Hindi po. Meron ba sawa sa ganito? Wala po, wala po. Parang camera siya, yung mga suso. Paano siya tatagutin? Meron naman maliit. Ayun, ayun. Alam niyo po, kung hindi inulan, talagang... Ayun! Yay! Yay! Kung di po talaga inulan na tumaas yung tubig, isang ganun lang daw po nila. Isang dakot na ganun. Marami na nakakuha, no, ate? Saglit lang po. Oo. At saka saglit lang si ate dito. Mga ilang minutes lang kayo, tapos gaano kadami nakukuha nyo na? Na isang tabo. Opo, wala. Anyways, sige, Ate Nympha, it's okay. Kasi kahapon po, nag-harvest naman sila Ate Nympha. May natitira pa po. Opo, nandun po sa... Sige, pwede pong yun po yung lutuin natin. Opo. Okay na siguro tayo dito kasi 6 days na po tayo. Tama po, ate, 6 days na din. Kung mag-1 hour na, kailangan pa din po natin magluto. Pagkatapos manguha ng suso, kailangan namang akyatin ng bangin pabalik. Ayan, no? Game ka pa ba sa adventure, May? Ang laking tulong nito. Wow, sarap! Salamat po. Ah! Sorry. Aray ko, sorry. Kapag suso ang usapan, adobo sa gata ang masarap na luto riyan. Sige, ano po yung gagawin natin? Nilinis ko pa po yan, ma'am. Paano po nilinis? Pagkatapos kong putulin yung matutulis po niya, inanong ko po ng asin. Tapos kinulong ko po siya. Kinulong nyo sila? Yung hinalo-halo. Yung parang kinulog. Opo. Sa isang kawali, igigisa ang bawang, sibuyas at luya. Ayan na, susuna, yung pinakabida. Lalagyan ito ng paminta, siling pula, at siling green. Sunod na ilalagay ang toyo at patis. Pampalasa. Dagdag lasa lang po. Tapos ngayon, gata na po tayo, ma'am. Gata na. Ilalagay lahat. Opo. Yay! Gata is the best. Yes, yes. Sunod na ilalagay ang pinatuyong dahon ng gabi at saka ito pakukuluin. Wow. O ito, nangangamoy na. Ibig sabihin po, malasa na po siya. Kapag luto na ang dahon ng gabi, pwede nang tikman ang adobo sa gata na suso. Woohoo! At ito na ang adobo sa gata na suso. Exciting. Kuya, thank you po, kuya. Yay! Ang sarap din. Ay, ang daling kainin. Grabe. Do not underestimate. Masarap, madaling kainin. Masustansya. Ay, ang sarap! Gusto ko pa. Tsaka malinamnam yung ginawa ni Kuya na gata. Super linamnam.
pinasarap. Sa loob ng mga kagubatan sa Indang, may mga ligaw na halaman na pwede rin daw panglamang tiyan. Ang pungapong. Perfect daw itong gawing torta at kinilaw. Kumusta naman kaya ang lasa? Okay, tikman na natin itong pungapong. First time kong kumain ito. Actually, first time kong makakita ng pungapong. Nung pinost ko siya sa social media, sabi sa akin, "Naku, Kara, hindi yan kinakain. Pagkain yan ng baboy," sabi nila. Aba, pero hindi. Tikman na natin. Ito ay kinilaw na pungapong. Wow! Yung pungapong itself, wala siyang lasa. Na-absorb lang niya talaga yung flavors. Yung asim at saka yung anghang, na-absorb lang niya. Pero siya mismo, yung pungapong mismo, parang wala akong nalalasahan. So, nagde-depend siya dun sa timpla. Woo! Ang anghang! Okay, tikman natin ngayon itong torta. Ayan. Tikman natin itong torta. Kinamay ko na po. Sausaw natin sa ketchup. Mas nalalasahan mo yung egg at saka yung sibuyas. Yung mismong pungapong, parang ka-texture niya yung talong. And para rin siyang talong na wala masyadong lasa. Nag-enjoy ka na sa adventure na busog ka pa sa pagkain. 1, 2, 3, go! Yes! Good job! Yan ang fun experience natin sa Indang. Mula sa kanilang mga taniman at mga sapa, hinding-hindi sila nauubusan ng biyaya. Alain mo, dami mo makukuha pala sa kagubatan, ano? Ay, ako nakakita ng ganito halaman. Mga sariwang sangkap mula sa kalikasan, perfect gawing ulam. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Kara David. Ito ang Pinas Sarap.